Hindi lang mga politiko ang target ng mga pasabog kahapon sa Senado. Maging ang human rights advocate na si Father Flavie Villanueva, idinawit din ng umano'y dating Marine sa male-maletang flood control kickbacks daw. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Maging ang isang pari, inakusahan din ng 18 umano'y dating Marino na nakatanggap ng kickback sa pagdinig na pinangunahan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nadawit ang pangalan ni human rights advocate na si Father Flavie Villanueva sa umano'y money delivery scheme sa flood control scandal. Isang maleta. Kanino? Kay Father Flavie, binuhat ko papunta sa sakyan niya. So may isang sobre tsaka isang maleta. Ay, sir. Yun ang nare-recall mo. Ay, sir. Hapon yun, sir, hapon. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Ayon kay Jolie Cadiao, isa sa mga nagpakilalang ex-Marines, nakilala niya umano si Father Flavie dahil naging kilala ito sa panahon ng extrajudicial killings o EJK. Naghatid daw siya ng pera sa pari sa pamamagitan ng isang sobre sa isang lugar na tinukoy niyang 33 Clemente sa may Mindanao Avenue. Pero mariing pinasinungalingan ng Arnold Jansen Kalinga Foundation at program paghilom ang mga paratang na anilay wala namang ebidensya. Hindi raw tumutugma ang mga lugar na inilarawan ng mga testigo sa anumang kilalang Society of the Divine Word o SVD Church at mga ministry na kinabibilangan ni Father Flavie sa Quezon City. Mali, malisyoso at mapanirang puri raw ang mga akusasyon at nanawagan ng pananagutan para sa mga nagpapalaganap umano ng mga paratang na wala namang sapat na basehan. Kilala si Father Flavie sa pakikiisa sa laban ng mga biktima ng kampanya kontra droga at ayon sa grupo, nag-initiate na raw ang kanilang kampo ng legal action. Una nang inakusa ng mga dating Marino na may kaugnayan umano ang cash deliveries nila sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Aalamin naman ng bagong Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo kung paano nakapagsagawa ng pagdinig ang kampo ni Cayetano sa loob ng Senado. Posible raw niyang ipaharap ang mga opisyal ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA para ipaliwanag kung paano nakapasok ang so-called ex-Marines sa Senado. Bago pa ang pagdinig, nakitang tumulong at kasama sina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla sa pagpasok ng grupo hanggang makarating sila sa plenary hall. Walang presensya ng opisyal na Blue Ribbon Committee Secretariat sa pagdinig pero iginiit ng kampo ni Cayetano na ni-record ang proceedings ng mga tauhan nila. Sa panig ni Tulfo, nakatakdang ipaharap sa susunod na Blue Ribbon hearing sa June 8 ang umano'y ex-Marines. Inaatasan din silang magsumite ng mga sinumpaang salaysay para maayos daw na maitalakay ang mga paratang nila sa proper forum. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.